itong si Chavit Singson talagang gustong idiin si Presidente na mastermind po sa maanumalyang flood control. Pero mga kababayan, may nakita po tayong balita na tila ikawiwindang ng mga DDSet na umaasa doon po sa isyo ng mali-malitang pera para po para idiin ang gobyerno ni PBBM at para palabasin na talagang talamak ang korupsyon sa pamahalaan po ni PBBM na kung saan siya po ang presidente. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin itong sinasabi ni Chavit Singson. Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, kita nyo, nauutal-utal si si Chavit Singson mga kababayan na ito pakinggan nyo. Tanyuhan, nauutal-utal sa kanyang kasinungalingan. Salita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero ngayon, wala na. Bakit hindi sila nasagutin ng ombudsman, DOJ, at presidente, bakit hindi nagsasalita? So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Nasaan ang ebidensya mo? Nasaan ang ebidensya mo na nagkaaregluhan si Romualdez at ang opisina ng presidente at ng ombudsman? O kung meron kang ebidensya, Sir Chavit Singson, bakit hindi mo ilabas? Alam mo kung ano yung ebidensyang meron ang taong bayan? Yung nakita yung putang inang laking bank record ng account ni Sara Duterte. Yung paglabas at pagpasok ng pera na kung saan kinumpirma ng AMLAC, yun yung pinakamalaki mga kababayan na talagang resibo at patunay na si Sara Duterte ay hindi po normal ang pamumuhay. Anyway, tuloy pa natin. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. PM ang involved yan. So, from the very beginning, sinasabi ko na siya mastermind. Ginamit lang. Di ko maiwasan magmura mga kababayan pag gaganto ka bobo yung ginagawa natin ng reaction. Alam niyo yun? Kasi mga kababayan, ang gusto talaga nilang palabasin dito, pag si Romualdez mga kababayan ay nakasuhan, ikakanta ni Romualdez si PBBM daw at ilalaglag daw si PBBM. Nga naman, gustong palabasin ng kampo ni Chavit Singson na ang mastermind ang presidente. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung ang presidente ang mastermind dyan, hindi niya pa iimbestigahan yan. Katulad ng ginawa ni Duterte dati. Ngayon mga kababayan, porket hindi lang nakakuha ng posisyon sa PCSO, etong si Sir Chavit Singson para ibigay sa mga kaalyado niya, nang gagalaitin at kung ano-ano na mga paninira ang ibinabato kay PBBM. Kita mo nga, nagkakandautal na sa paninira lamang po kay Presidente, kay PBBM. Gumawa na lahat-lahat ng mga kolokohan, nagpalabas ng tao, yung 18 nagpakilalang dating membro ng Marines, at nung hindi na kinakagat ng taong bayan, ang gusto na po nilang punteriyahin si PBBM na. Si Saldico at saka si Martin Romualdez, nag-uusap yung magpinsan. Ngayon, nahalata nyo, ombudsman, DOJ, kinakasuhan kagad yung mga nagsasabi totoo. Ito, nagsalita si Martin Romualdez, bakit hininto? Unang-una sinabi nila, hindi naman hininto Di ba pinakakasuhan na nga si Martin Romualdez? At gaya nga ng paulit-ulit natin sinasabi mga kababayan, kung matibay yung ebidensya, na makakapagturo laban po kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang managot. Kasi unfair naman po na nadadawit ang pangalan ng presidente porket pinsan niya etong si Martin Romualdez. Kaya nga kung matibay ang ebidensya laban kay Martin Romualdez at kung may ebidensya ka Chavit Singson, o bakit hindi mo ilabas? Bakit hindi mo kasuhan si Martin Romualdez? kakasuhan namin si Martin Romualdez. Nilagyan na nila ng hindi siya pwede makalabas sa ibang bansa. Oo, kaya nga Tapos nagsalita si Martin Romualdez. Sinabi niya, executive, liwanag, ang executive, BBM, siyang mastermind. Pero ngayon, wala na. Nasaan nga ang patunay mo? Yan ang tanong ng taong bayan. Alam nyo, ang mga nag-send sa akin ito, ang dami Hanapan daw natin ang patunay. Sabi ng mga kababayang Pilipino natin, nasaan ang resibo mo? Para palabasin mo ng executive, ang opisina ng presidente yung mastermind sa maanumalyang flood control. May resibo ka ba? Kasi baka mamaya, katulad ka lang din ni Jason sa na akusa ng akusa, pero wala namang resibo. Bakit hindi sila nasagutin ng ombudsman, DOJ, at presidente, bakit hindi nagsasalita?
So, ibig sabihin, nag-aregluhan na, nagtakutan lang. Dahil lalaglag nila si Martin, kung ilaglag niya, sasabihin niya mastermind. Nasa ng patunay mo na nagkaaregluhan? Nasa ng patunay mo na may pinagdidibatihan sila? 'Di ba? Kasi mga kababayan, mahirap po mag-akusa pagka wala kang ebidensya. Ngayon, ang tanong ko kay Sir Chavit Singson, nasaan ang patunay mo na nagkaaregluhan na at nasaan ang patunay mo na hindi sila nagkakasundo dahil sa isyo ng maanumalyang flood control? Kasi mga kababayan, maliwanag naman eh. Hindi pinapayagan si Martin Romualdez na lumabas ng bansa. Bagkus nga mga kababayan, dapat harapin ni Martin Romualdez yung mga pananagutan niya. Kung matibay ang ebidensya laban po sa kanya. O ngayon, ang tanong ko kay Sir Chavit Singson, nasa ng ebidensya at patunay mo na si PBBM ang mastermind at nagkaaregluhan na? Yun lang yun. Para tayong linuloko na ating nakikiusap po ako sa ating kababayan, hindi yung mabuti dahil puro diversion ginagawa nila. Dililito lang tayo lahat. Ayan ginawa. Sabi nga ni Kuya Benero, si Martin Romualdez naka-travel ban. Wala namang resibo sa kaso. Tapos si Sara, may impeach na, pinayagan bumiyahe. Kaya nga di ba kita nyo kung gaano yung treatment na ibinibigay kay Sara Duterte? Unlike kay Martin Romualdez. Kaya nga para sa akin mga kababayan, ganito lang yan. Ilabas ni Chavit Singson yung ebidensya mga kababayan na si PBBM ang mastermind at nagkaaregluhan na. Ilabas niya kung meron siyang ebidensya. Kaso ang problema mukhang wala. Kasi nga, sa pagkikwento pa nga lang niya dito, nauutal-utal na po siya, halatang nagsisinungaling. Ito nga yung 2.0 ni Jason sa. Ako na, mula nung nisnab ako ni BBM sa Japan, nagtaka ako kung bakit. Alam nyo na kung bakit nagkakaganito ito. Dahil inisnab lang daw ni PBBM sa Japan. Yan yung sabi So, kasi nga siguro baka mga kababayan na pipredict na ni Presidente ay magiging DD shit to. Kaya mas mabuti pa, ngayon pa lang, wag na tayo magplastikan. O ba kaya in-stab ni Presidente? Diba? Kasi alam ni Presidente, predictable siguro ni Presidente, na ito ay magiging isang didishit at sakit sa ulo ng kanyang gobyerno pagdating ng araw. Kaya siguro hindi pinansin. Record ko lahat yung speeches nila, lahat yung pinupunta nila, lahat yung ginagawa. So napagtama ko na mabuti naman at in-stab ako, meron na silang gagawin. So, dinokumento ko lahat ang Public Works and Highways. Record po galing sa Malacanang and Public Works and Highways 2. Isa lang muna sasabihin ko ngayon para di marito ang ating kababayan. Di ba sabi niya noon, 2024, I built 5,500 flood control. Palakpakan ng tao, Congress. Hindi, paano nga sala nga yung report na ibinigay ni Manuel Bonoan? Alam niyo may kasalanan dyan si Manuel Bonoan. Hindi po si Presidente. Kasi unang-una mga kababayan, kaya nga meron tayong sekretary ng DPWH. At noong mga panahon na yun na nakaupo ay walang iba kung hindi etong si Manuel Bonoan. So ngayon, kung hindi nangurap etong si Manuel Bonoan at kung hindi siya nakipagsabuatan doon sa mga kontraktor at mga politiko para pukurapin yung budget mga kababayan allegedly, hindi sana magkakaroon ng palpak na flood control. Tandaan nyo yan. So hindi po kasalanan ng Presidente yan. Kaya nga siya nagtalaga doon ng sekretary para nang sa ganoon magtrabaho yung sekretary ng DPWH para isaayos yung mga flood control project at hindi po kasalanan niya ni PBBM. Alam niyo kung ano yung kasalanan ni PBBM, mga kababayan? Nagtrabaho lang siya na nagtrabaho para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin at hindi kasalanan ni PBBM kung mali ang ibinigay na report nitong si Manuel Bonoan. Kaya nga dapat talaga makasuhan din yung si Manuel Bonoan lalo na kapag ka napatunayan na talagang sangkot din yan. Nung dumating bagyo, nabaha tayo. Sabi niya, binintangan niya ang kalikasan at mga taong bayan, hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang nagbara. Totoo naman. Magbabara ang basura sa buong Pilipinas. Nagsalita si Martin. Hindi, totoo naman mga kababayan. Kung maingat lang sana yung iba mga kababayang Pilipino natin at hindi basta tapon dito, tapon doon, hulog sa kanal, hindi naman talaga magbabara yung mga basura eh. So hindi kasalanan yan mga kababayan ni PBBM kung naging burara yung iba natin mga kababayang Pilipino at hindi marunong mag-segregate ng kanilang mga basura.
At lalo na mga kababayan, hindi naman kasalanan ni PBBM na binagyo ang Pilipinas. Ang may kasalanan niya kung bakit nasira yung mga maanumalyang yung mga flood control project ay dahil po kay Manuel Bunoan. Naging incompetent at inutil siya na sekretary ng DPWH. Yan yung totoo diyan. Hindi po kasalanan niya ni PBBM. Ano po, so ngayon, mga kababayan, ano ba yung mga pinagsasabi dito ni Chavit Singson? Gusto niyang palabasin na si Presidente, si PBBM, ang mastermind patungkol po dito sa maanumalyang flood control. At di ba kung matatandaan nyo, sila ang nagpalabas doon sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marine. Ngayon may nakita po tayong balita galing po mga kababayan dito sa Kurap Republic. At sabi po dito mga kababayan, ito po yung source natin ha, Kurap Republic. Sabi po dito, basahin natin. 18 Marines ginamit lang na braha. Karamihan umatras na daw o umatras na. 6 lang ang pumirma sa statement sa NBI sa original na tumitestigo sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ibig sabihin, nagsisinungaling lang yung 12 at hindi pwedeng tumistigo at sa takbo ng istorya mukhang ginamit lang ang mga 18 para magpaingay at manira. Sa bandang huli, siraan lang sa politika ang dahilan ng pagsulpot nila at hindi para may mapanagot talaga. Kaya huwag na kayong umasa na makakatulong pa sa flood control issue ang ipinagyayabang ng oposisyon na 18 dating miyembro ng Marines mga kababayan. Kasi nga, ginamit lang pala na braha para daw po mag-ingay at manira lang sa administrasyon at dun sa mga politiko na gusto po nilang siraan. So ngayon sabi nga dito, quote in quote, basahin po natin ha, 18 Marines ginamit lang na braha o braha, karamihan umatras na daw mga kababayan. At yun pala ang dahilan nung hinihinga na sila ng kanilang solo na affidavit mga kababayan, yung iba ayaw pong pumirma sa sinumpaang salaysay po nila. Ibig sabihin, talagang kinakabahan sila na baka mahuli sila sa kanilang kasinungalingan. At 6 lamang daw mga kababayan yung naglakas ng loob na pumirma sa kanilang mga affidavit at yung 12 umatras na. O paano nyo nasabing totoo yung mga pinagsasasabi ng mga hayop na yan? Diba, sa gobyerno? O paano nyo nasabi na itong paglabas ng 18 marine na ito ay wala pong bayaran na nangyari? Maliwanag nga mga kababayan na kung titingnan nyo, eto expected na naman natin to. Kasi di ba noon sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo, aatras at aatras din yung mga yan. Kasi pag nabuking yung kasinungalingan yan at pagka nakaramdam yan ng kaba dahil sa kanilang pagsisinungaling, sila mismo ang mananawa sa kanilang kasinungalingan at aatras sila. Ano po aatrasan nila? Yung mga salaysay na sinasabi po nila. At ngayon, eto nga, nagkatotoo. Di ba yung 12 ayaw pumirma sa kanilang mga salaysay mga kababayan sa NBI at 6 lang yung naglakas ng loob na pumirma. Ibig sabihin kung ayaw mong pirmahan yan, nagsisinungaling ka. Hindi mo kayang panindigan yung mga aligasyon mo at yung mga salitang binibitawan mo. Ganun lang yon mga kababayan. So ngayon, eto, kung babalikan natin yung video na tinalakay natin noon, yung about kay Mr. M mga kababayan, malaki ang posibilidad na totoo po ito. Eto, pakinggan po natin kasi sabi dito, Saldico nasa 120 raw ang pinapasweldo niyang bodyguard noon. So eto, pakinggan po natin. Exaggerated daw ang statement ng nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen umano ni resigned Congressman Zaldico. Kinumpirma rin ng nagpakilala niyang dating political consultant ang dapat sana'y paglitaw ng second batch ng grupo. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pakinggan nyo ha. Kuha ang larawang ito sa isang restaurant sa Asiana, Parañaque noong Marso 6. Meeting ito ni Mr. M na nagpakilalang dating political consultant ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico kasama ang siyam na dating mga security consultant ni Ko. Nakiusap si Mr. M na baguhin ang boses para hindi makilala ng mga dating kasama dahil madalas siyang makausap noong aktibo pa ang kongresista sa Kamara. Nangyari anya. Biruin nyo mga kababayan na kung yung second batch sana nalalabas nakasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines ay inaalok ng napakalaking halaga, siguro mga kababayan ganun din kalaki yung halaga na natanggap ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines etong 18. Diba? Ngayon siguro baka hindi na nagkakasundo allegedly sa bayaran,
Kaya umaatras na po yung iba sa mga salaysay po nila. Eto na nga lang mga kababayan yung logic dyan. Kung sila hindi naniniwala sa salaysay nila at ayaw nilang permahan, paano tayo maniniwala? Di po ba? Kung sila mga kababayan ayaw nilang paniwalaan yung mga sinumpaan nilang salaysay sa NBI, ayaw nilang pumirma etong 12, ibig sabihin yan, paano tayo maniniwala sa mga salaysay nila? Sila mismo ayaw nilang maniwala sa mga ikinikwento nilang kayabangan, kasinungalingan. 'Di ba? Para lamang maiupo sa pwesto etong si Sara Duterte, mga kababayan. Gagawan nyo na ng kwento ang gobyerno at palalabasin nyo pa na ang presidente ang mastermind. Ang kakapal na mukha nyo. 'Di ba hindi na kayo nahiya doon sa mga tao na bumoto kay PBBM? Anyway, tuloy pa natin. Ang meeting ilang araw matapos lumantad ang 18 nagpakilalang dating Marines at umanong bagman ni Ko. They reached out to some of our team members looking for jobs. And dahil nga kasamaan namin dati, sabi ko, sige kun, tulungan ko sila magkaroon ng trabaho. Pero hindi anya nila kinagat ang alok na 200,000 pesos na advance payment para sa trabaho bilang VIP protection security. Dito anya binanggit ng Siyam na dating security personnel na doon na lang sila sa kumupkop sa 18 dahil sa alok na hindi bababa sa 1 milyong piso. Sabi ni 'Di ba? Kapag milyunan ang pinag-uusapan, syempre, kung ikaw nga naman ay matalino sa pera, anong pipiliin mo? Yung 200,000 na maghahati-hati pa kayo? O yung alok na milyunan, mga kababayan, na baka na malaki ang posibilidad na tigigi 1 milyon kayo? Biruin nyo, bigyan lang yung mga yan ng tigi 1 milyon, gagawa na ng istorya yan para siraan ng administrasyon. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Mr. M na hindi niya idinidepensa si Zaldico pero exaggerated ang testimonya ng 18 Marines. May exaggeration kasi, like I said, yung 18, isa doon was not even security, was a driver of somebody else, not of Kong Saldi. And then the others were also assigned to other people who were not doing work for former Congressman Saldi, but doing work for somebody else. Kasama ang unang 18 at ang siyam niyang nakausap noong Marso, aabotan niya sa humigit kumulang 120 ang bilang ng security personnel na pinapasahod noon ni Ko. Pero may kanya-kanyang trabaho at naka-assign sa iba't ibang opisina at negosyo ng dating kongresista, maging sa kanyang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng kanyang mga kumpanya. Kaya tamaan niya ang obserbasyon ni Senator Ping Lacson na hindi kakayanin ng ilang linggo lang kung bilyong-bilyong halaga ng pera ang i-deliver nila. And sa diba? 120, hindi man everybody is active in every role kasi naka-compartmentalize sila for different roles eh. Aminado si Mr. M na napilitan siyang magsalita kaugnay ng meeting niya sa Siyam matapos niyang makita ang isang post ni retired General Romeo Poquis na hindi tuloy ngayong Lunes ang kanilang aktibidad na inaasahan sanang paglalabas ng second batch ng mga dating security personnel ni Ko para pagtibayin ang mga naunang pahayag ng 18 ex-Marines. Diba? Pangamba niya kasi baka balik ta rin na siya ang nag-alok sa Siyam na huwag magsalita. Ngayon mga kababayan, nung nagsalita si Mr. M, di ba hindi nila nailabas yung second batch ng mga dating miyembro ng Marines, mga kababayan, or yung kasamahan ng 18 na nagpakilalang dating miyembro ng Marines? Nung lumabas etong si Mr. M, etong nandito sa Bilyonaryo News Channel, hindi po itinuloy ng kampo ni Sara Duterte yung pagpapalabas, mga kababayan, do sa second batch. Kasi nga, booking bistado yung gagawin na naman nilang pag-iimbento ng kwento para ilihis ang usapin, mga kababayan, ng issue ng impeachment at bilyones na laman ng bank account ni Sara Duterte. Di nyo ba napapansin? Dapat ang gagawin ng kampo ni Sara Duterte, ilalabas dapat nila, mga kababayan, yung second batch ng kasamahan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. At gagawin nila, mga kababayan, yan kapag kasaktong pinag-uusapan yung laman na bilyones ng bank account ni Sara Duterte at yung mga naibulgar dun po sa impeachment proceedings. Kaso nga lang ang problema, nabuking sila. Kaya hindi na po nila nailabas yung second batch. Kasi nga, kung ikaw ba naman, babayaran ng milyones, abay talagang gagawa ka ng kwento para siraan lang yung mga taong alam mong hindi papalag sa'yo. Yun yung ginagawa nila, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Pakiusap niya sa mga dating katrabaho. They just stick to the truth. Tsaka ito na nga lang, mga kababayan, ito na nga lang. Yung kanina, kung mapapansin nyo, ito list lang tayo ng kaunti Pumunta kasi dito sa bahay ko yung pinsan ko. Sabi niya, nagkikwento siya. Sabi niya, mga kababayan, ganito. Alam mo, nagtataka ako doon kay Jay Sonsa.
talagang halatang halata na literal na bayaran to ng mga Duterte o kaya ng mga kaalyado ni Duterte. Sabi ko, bakit naman insan? Sabi niya, tingnan mo yung abogado. Sino ba yung abogado na nag-areglo ng kaso ni Jason Sa? Di ba abogado yun ni Kibuloy? Abogado yun ni Duterte? O malapit sa mga Duterte yung abogado na yon? Sabi ko, oo nga no. Kung titingnan nga natin mga kababayan, doon pa lang obvious na kung sino talaga nagpapagalaw kay Jason Sa. Tsaka mga kababayan, umamin naman din talaga etong si Jason Sa, kung matatandaan nyo. Ito, list ko lang ng kaunti Kung matatandaan ninyo, di ba tinanong siya sa Congress about doon sa sinisweldo niya? Di ba sinabi niya parang 1 million ata a month mga kababayan bilang consultant ng SMNI. So ibig sabihin mga kababayan, talagang yung mga galawan nila, makikita nyo na talagang kaya hindi takot na takot bumanat sa pamahalaan yan kasi nga meron silang backer sa likod. At yung mga backer na yon na nasa sa likod po nila, yun po yung mga gumagasto siguro dun po sa mga abogado nito pong mga fake news peddler na ito para aregluhin yung mga kaso mga kababayan. So ngayon, balik tayo dito. Kung titingnan nyo, ganun din siguro yung pangako dyan sa mga sa mga dating miyembro ng Marines na nagpakilalang yan. Na kapag sinabi nila, yung mga inventong kwento nila, sagot na siguro mga kababayan nung nasa sa likod nila, yung abogado, at syempre malaki pa ang bayad. Milyunan pa ang usapan, kaya siguro nag-iimbento ng kwento yung mga yan. Pero kung titingnan po talaga natin aminado mismo mga kababayan, etong si Mr. M, na talagang malaki ang alok doon po sa mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Dahil nga, yung second batch, inalok ng milyon, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ruth, aminin na nila kung sino nagbibigay ng pera sa kanila at magkano. Tama. Diba? Kasi di naman sila out of the goodness of their heart nagsasalita. Aminin na nila that they are being offered money to talk, to sign and sing and dance to whatever tune the founder is paying them. Umaasa si Mr. M na mananaig din ang katotohanan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Maliwanag mga kababayan ayon po sa Corrupt Republic, talagang yung 12 daw, ayaw pumirma do sa affidavit mga kababayan nila sa NBI at 6 lang yung pumirma. Ibig sabihin yung 12, kaya ayaw pirmahan yung kanilang yung kanilang salaysay kasi nga mga kababayan, natatakot na mabisto sa kanilang kasinungalingan. At yun ay isang indikasyon ng pag-atras po nila. At ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, kaya hindi po nailabas ng kampo ni Mike Defensor yung second batch na dapat ay maninira sa gobyerno at sa iba't ibang mga politiko at ididikit sa mali-maletang pera dahil nga ibinulgar po ni Mr. M mga kababayan yung dapat na paglabas na yun. Kaya hindi po nila itinuloy kasi nga baka mabisto yung kanilang ginagawa na pagtatanim maleta issue. Sa utak na mga kababayang Pilipino po natin para siraan ang ating pamahalaan. Pero alam niyo mga kababayan kung ano yung masakit na katotohanan dito? Habang gumagawa sila ng mga fake news, habang nag-iimbento sila ng mga nagtatanim sila ng mga tao para manira sa gobyerno, alam niyo yung pinakamasakit dito, hindi sila pinapansin na mga kababayang Pilipino po natin. Pinagtatawanan sila kasi obvious naman na talagang tanim lang yung mga pinaggagawa nila na paninira laban po sa ating pamahalaan. So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.